Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa panahong yon, darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba namay sa kaparusahang walang hanggan. Ang marurunong na pinuno ay magniningning na gaya ng liwanag sa langit, at ang mga umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at naghahandog ng ganoon ding mga handog. Subalit ang mga yon ay hindi naman nakakapawid ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan, at pagkatapos ay umupo na sa kanan ng Diyos. Ngayoy, naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog, ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinaging banal ng Diyos. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Subalit, sa mga panahong yon, pagkatapos ng kapighatiang yon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, makikita nila ang Anak ng Tao na dumarating na nakasakay sa alapaap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag magulang na ang mga sanga nito at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya'y
paparating na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago pa mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na yon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. But in those days following that distress, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken. At that time, people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. And he will send his angels and gather his elect from the four winds, from the ends of the earth to the ends of the heavens. Now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. Even so, when you see these things happening, you know that it is near, right at the door. Truly, I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. But about that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.